Ayan, at dahil ngayon lang ulit ako nakapag-video, i-share ko po sa inyo kung ano ang mga nangyari no November 1, pati November 2, tapos kagabi na naginip ako tungkol sa aking anak mga bossing. Ngayon, noong November 1 ng gabi na, mangyari na may nag-doorbell, tapos may nag-text sa akin. Yung pala, yung boyfriend nga po ni Jovelyn. Tapos, boyfriend ni Jovelyn dati, nag-text sabi, tita magdadala lang daw siya ng bulaklak. Pero bago nag-doorbell siya, yung ganito ko nangingilabot, tapos pati sa binti ko nangingilabot. Tapos nasa isipan ko si Jolene, tapos biglang nag-doorbell yung boyfriend nga po niya. Tapos ngayon, sabi ko, Joel, ikaw na ang lumabas. Ikaw na ang bumaba. Yung mister ko nga po. Sabi ng mister ko, talagang kinikilabutan siya. Yung ganito niya yung braso niya. Tapos, iba yung dama niya. Dama daw po niya. Na nandun si Jolene, parang dama pa nga hanggang gate na nag-receive. Na parang ginaw-ginaw ng mister ko. Sabi ko, ay pag gano'n, baka hindi lang natin nakikita, sumalubong din si Joelyn. At eto na, yun na yung November 1. Tapos nilagay namin yung bulaklak niya kasi naglagay kami ng malaking picture niya sa salas, doon sa tabi ng Christmas tree. Tapos bumili kami ng angel. Sabi namin, ito si Joey Lynn, yung angel. Tapos ngayon mga bossing ko, ay di November 2. Di ba ang All Saints Day para daw sa mga pumanaw. Ang November 2 para sa All Souls Day sa mga kaluluwa naman. Eto, magdidilig ako ng halaman, hapon na po yun. Pag out nila mga alas 5. Pagkatapos po nun, sabi ko ay parang malamok na kasi panangataw mga lamok. Ngayon, sabi ko hindi ako lalamukin. Tapos, inaayos ko yung hose kasi pumulupot, nawala yung tubig. Paglingon ko, may nakita ko nakaputi sa may bintana. Tapos bigla siyang nawala, parang hindi ko ano kung hinawi yung kurtina, basta nakita ako ng babaeng nakaputi sa may bintana. Tapos ngayon, nagmamadali ako nilikom yung hose. Tapos sabi ko sa mister ko, Daddy, ikaw ba yung nakatayo doon sa may ano? Inano mo na ba? Kasi kada halimbawa mag-aalas 5, sinasarado na yung mga ano ng bintana, yon. Tapos sabi ng mister ko, kanina ko pa sinarado. Sabi sa akin ng mister ko, hindi daw siya yun. Di ngayon kinabahan ako. Kasi nandun si Joelyn eh. Malapit kasi yun yung Christmas tree sa bintana. Sabi ko, ay si Joelyn. Ayun, paramdam. Tapos, pag nagbibideo ko, kinikilabutan ako, feeling ko nandun siya. May nangsabi rin sa akin na minsan hinahawakan yung buhok ko, kaya pag nakaramdam ako na parang nilalamig, or kaya minsan nakaramdam ako, di ba kiniremate si Joelyn, ano, nakakaramdam ako na parang may mainit. Halimbawa, nandito, basta sa part lang dito sa may kanan, may mainit, yung mga ganun. Ayun, may nakapagsabi sa akin na kapag ganun maramdaman ko or kaya minsan malamig, anak ko daw po yun. Kasi nandito lang siya. Naniniwala ako kasi ang daming mga patotoo. Kagaya nung unang linggo, nung siya kinremate, ang daming bakas mga bossing. Binidyo ko yun eh. Kaso hindi ko na maano sa dami ko nga pong video. Na ang daming bakas mga bossing ko ng abo. Yung uling. Uling siya sa sahig. Ang dami. Ayan, kaya naniniwala ako na siguro, kasi siyempre hindi rin natin alam, kaya minsan minsan hindi ako naniniwala, hindi kasi ako mapaniwala, hindi rin ako, halimbawa may nagsabi sa akin ng ganito, hindi kaagad ako naniniwala hangga't hindi ko nakikita or hindi ko napatunayan yung mga gano'n. Kaya minsan may nagsasabi na nasa langit na, minsan mapapaisip ako, binase sa Biblia. Pero napapaisip ako, paano mo nalaman gano'n mga bossing? Paano mo nalaman hindi ka pa naman nakakapunta do'n, yung mga gano'n. May pagkagano'n akong pag-uugali eh. Gusto ko kasi muna mapatunayan. Pero ang napatunayan ko talaga mga boss, yung siguro yung mga nakatira sa bahay, kung sino yung ano, yung mga yumao, nandun pa rin sila. Tapos tayong buhay, ito yung katawan lupa natin, nakikita natin yung kapwa natin. Pero sila, nandun pa rin sila nakatira, hindi lang natin nakikita. Kumbaga mga kaluluwa. Siguro, mga ilang sali na kung sino yung mga nakatira doon, nandun na sila. Sila na nagkikitaan. Kasi nararamdaman nga po namin. At yun nga po yung nakita ko nga na nakatayo, nung ako'y minamasay, nakatayo si Jolene sa may Christmas tree. Or kaya, kagaya nga po na sabi nung anak ni Lito Lapid, na yung tatay niya yung bigla ang pagpanaw, ay yung hindi inaasahan. Yung ba hindi pa tanggap, siguro may mga ganun, na hindi pa tanggap na siya ay nawala kasi inaasahan din ni Joelyn, makakapasok pa nga po siya kasi nag-ready pa siya ng damit. Kaya kumbaga hindi niya rin alam yun na pala yung last.
naniniwala din ako diyan. O ito pa mga boss, ito yung panaginip ko kagabi. Ang panaginip ko kagabi, ano po, yang nag-aaway daw kami, sa panaginip ko, nag-aaway kami ng mister ko. Tapos sinabi ko daw sa kanya na, natuklasan ko na may babae siya. Tapos inamin niya sa akin. Ngayon nakahiga si Jowelyn, ginising ko, pati yung anak kong bunso. Sabi ko, "Halika, may sasabihin ako sa inyo. Eto ay pag-uusap ng pamilya para alam niyo ang mga nagaganap." 'Di bumangon daw si Jowelyn, ganyan. Nakikinig siya sa mga kwento ko. "Umamin na yung tatay mo," ganyan. Sa panaginip po yun, mga bossing. Umamin na. Tapos nakikinig siya, tapos sabi niya, "Mami, may pupuntahan ako." Tapos sabi ko, "Saan ka pupunta? May family problem tayo, wag ka munang umalis." Tapos sabi niya, "Sandali lang ako, mami, ihatid niyo ako." Tapos sa panaginip ko, hinatid namin siya sa labas. Tapos gusto niyang bumaba. Sabi ko, "Anak, wag kang bumaba. Saan ka ba pupunta? Eh, may problema tayo." "Mami, sandali lang, babalik ako." Sabi niya gano'n. Tapos sabi ko, "Sige, basta babalik ka kaagad." Binaba namin siya. Nung umikot kami sa may simbahan, kasi parang sa may simbahan namin siya hinatid. Pag-ikot namin, nakita ko merong mga nagpapadasal. Tapos nakita ko may picture si Jovelyn. Sabi ko, "Anak ko yun, ah." Sabi kong gano'n, parang dinadasalan nila kasi yumao. Sobrang Tapos ito naman mister ko, kasi nagising ako 4:30 ganyan, 4:30 minsan 4, 5:30 ang pinaka-late ko, 6:30 na, tulog pa rin pala ako. Ginising ako ng mister ko, "Apo, late ka na." Kasi nga nag-a-upload ako ng maaga. Alam niyo na mga boss na lagi nakasubaybay, maaga ako nag-a-upload. Pagtingin ko, ay 6:30 na. Kung siguro hindi ako ginising ng mister ko, 6:42 kasi pumanaw si Joey. Ayun, yun ang sabi ko, gano'n yung panaginip ko. Binaba namin siya, nagpahatid siya, ta's umikot yung sasakyan, may mga nagdadasal. Nakita ko yung anak ko, picture niya, nasa gitna. Ibig sabihin, anak ko yung dinadasalan. Kaya kaya yun nga po, dahil bumagyo, kasi dapat napadasalan na namin siya, sabi ni Joel. Kasi, bumagyo nga po, parang 'di ba, parang pa 3 days ngayon na may bagyo. Nakakatakot naman po kasi do'n pa kami nagpapadasal sa may pila. Gano'n po siya mga bossing, kapag halimbawa, 'di ko siya masyado na dumadaan siya sa panaginip o hindi siya dumadaan sa panaginip, nakikita ko siya nakatayo or nakaupo or kaya bigla na lang ako kikilabutan, ayan. Parang paramdam siguro, sabi ng mister ko, nakakaparamdam kasi dapat napadasalan na namin siya nitong katapusan mga bossing, ganyan po siya. Parang sa akin siguro ayaw din niya na ano, ayaw din po niya na nalilimutan, kasi dadaan talaga siya sa panaginip niyo o makikita niyo siya, kikilabutan po siya. Na-share ko lamang po 'yan sa inyo po mga boss. Kasi dapat nung October 20 ano, parang mga gano'n, mga katapusan, napadasalan na po namin siya doon kasi everyday namin siya pinagdadasalan. Pero araw-araw kami nagdadasal bago kami matulog. Kayo na po ang bahala, lahat na po ng santo tinatawag po namin. Kayo na po ang bahala kay Ate Jovelyn at Kuya JC, kasi dalawa yung pumanaw ko ng anak. Panganay talaga si Jovelyn. Si Jovelyn kung nabubuhay siya, 21 years old siya. Tapos siguro mga 3 months pa lang ata 'no, basta sanggol pa rin si Jovelyn no'n, nung nabuntis po ako, tapos nawala din naman po siya. Kaya tinuturing namin, counted po siya, 3 yung anak ko, si Jovelyn ang panganay, tapos feeling ko, dama ko na lalaki po yun, kaya pinangalanan namin ng JC. Alam ni Jovelyn po yun, sa Paul, sabi ko, "Tatlo kayo, ikaw yung panganay, tas si JC, tapos si Justin." Yan, Tanay J yung mga pangalan kasi sinunod po yun sa mga pangalan po namin. Yan, na-share ko lamang po sa inyo kasi nahihiwagaan talaga ako sa anak ko dahil kapag siya, halimbawa, hindi ko siya binibidyo or may okasyon na paparating or yung oras na ng mga padasal, dumadaan siya sa panaginip ko or nakakita ako nakatayo or kinikilabutan ako tapos bigla na siya ang papasok